Napaisip ako sa sinabi niya. Bigla ko nalang naalala ang sinabi ko sa kanya kagabi. Naalala ko ang mga pinagsasasabi ko at ang pagyakap ko at paghalik sa kanya. Pakiramdam ko'y mamamatay ako sa hiya. Shit! Ano ka ba, Krista? Yan ang napapala mo sa pag-inom mo. Maktol ko na lang sa aking sarili. Dali-dali ako nagtungo sa banyo at nag-shower. Ang tagal ko sa loob ng banyo. Pakiramdam ko wala akong mukhang ihaharap kay Jeffrey sa ginawa ko kagabi. Isang oras akong nanatili sa loob ng banyo bago lumabas. Nagbihis ako at inayos ang aking sarili. Nangialam na rin ako sa mga gamit niya at kinuha ang long sleeve niya at isinuot. Hanggang kalahati ng mga hita ko ang haba. Lumabas na ako sa kanyang silid habang bitbit ang aking mga damit na suot kahapon. Pumasok ako sa loob ng aking silid at inayos ang mga gamit ko. Sinalansan ko ng mabuti ang mga bag ko, pati na rin ang mga damitan ko. Kumuha ko ng underwear sa loob ng aking cabinet at sinuot iyon. Nahiga ako sa kama, nasuot ang long sleeve ni Jeffrey. Wala akong balak na lumabas dahil nahihiya ako kay Jeffrey sa pinaggagawa ko kagabi. Ilang saglit pa ang lumipas ay kumatok naman dito sa labas. Honey, bumaba ka na, malamig ng pagkain. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang boses niya. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. Ang ginawa ko na lang ay nagtalokbong ng kumot. Baka kasi pumasok ito at makita ang pamumula ng pisngi ko. Tulad nga ng inaasahan ko ay naramdaman ko na lang ang pagpihit ng saradura. Kasunod noon ay ang mga yapak niya na papalapit sa akin. Honey, masama bang pakiramdam mo? Malambing niyang tanong sa akin. Hinila niya ang kumot na nakatakip sa akin. Nang mahila niya ito ay kinapa niya ang noo ko at leeg, ngunit ang dalawa kong palad ay nakatakip sa aking muka. Wala ka namang lagnat ah. Bakit nakatalukbong ka? Nagtataka niyang tanong. Lumabas ka na. Nahiya akong pagtataboy sa kanya na parang bata. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Bakit nakatalukbong ka? Nilalabig ka ba? Saka bakit suot mo long sleeve ko? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hiniram ko lang muna, babalik ko rin mamaya. Tipid kong sagot pero kinuha niya ang mga palad ko na nakatakip sa aking muka. Namumula mukha mo, honey. Ano ba'y kinahihiya mo, ha? Bakit nagbablush ka? Natatawa nitong wika sa akin. Kasi nalasing ako kagabi. Kaya kung ano nang pinagsasabi ko. Akala ko nga kanina kung saan ako dinala ni Krista. Nahihiya akong masabi sa kanya. Yan, maglasing ka pa habang wala ako dahil baka mamaya kung saan ka nadadali ng kaibigan mong yun. At hindi mo namamalayan na pinagtutulungan ka na pala ng kung sino-sinong lalaki. Ikaw din, itatapon na lang kita sa kanal kapag pinagpasapasahan ka na ng ibang lalaki. Nakangisi niyang pagbabanta sa akin. Inirapan ko siya sa sinabi niyang iyon sa akin. Di tapon mo. Maktol ko sa kanya. Umangon ka na dyan dahil malamig na ang sabaw. O baka naman gusto mo pang tumabi ako sa'yo. Ikaw rin, lalong mamamagayang sa'yo. Nakangisi pa nitong sabi sa akin. Lalo pa akong pinamulahan ng mukha sa sinabi niya. Jeffrey! Saway ko sa kanya at lalo itong tumawa. Nakakainis ka na, Jeffrey, ha? Ano bang ginawa mo sa akin kagabi? Bakit namamag ang private part ko? Kunot no kong tanong. Nasobrahan lang siguro sa laki ng alaga ko, kaya namamagayan. Ayaw mo rin kasi na tigilan kita, kaya yan ang nangyari. Nakabungis niya pang turan sa akin. Sa sobra kong hiya ay binato ko siya ng unan. Nakakainis ka! Nanggigigil konturan sa kanya. Kaya nga, bumangon ka na dyan kung ayaw mong dagarin pa kita dyan. Pagbabanta pa nito sa akin, alam ko na hindi ito nagbibiro. Oo na, ito na nga oh, umabangon na. Mataray kong sabi sabay bangon. Okay, let's go. Yaya niya sa akin. Sabay kaming bumaba ni Jeffrey at nagtungo sa dining area. Pinainit niya muna kay Manang ang sabaw saka kami kumain. Panay ang tingin ko sa kanya na para bang nagagwapuhan ako sa kanya. Gustong gusto kong titigan ng ilong niya na matangos at maliit ang butas. Saka ang labi nito na manipis sa taas at katamtamang kapal naman sa ibaba. Honey, alam kong pogi ako pero mag-focus ka muna sa pagkain mo. Natatapon na oh. Anya sabay turo sa kanin na natapon sa mesa dahil ang atensyon ko ay nasa kanya. Agad kong binawi ang tingin ko sa kanya at lalo tuloy ako nahihiya. Aalis pala ako mamaya. Gusto kong pagdating ko maabutan kitang tulog at hindi lasing. Maliwanag ba, honey? Tanong pa nito sa akin na may halong pangiinis. Oo na. Pwede ba ako mag-shopping mamaya? May bibilin lang kasi ako. Uwi ka ako sa kanya. Hindi pwede. Kung gusto mo, ibilin mo na lang kay Manang. Siya nang bibili. Seryoso nitong sabi. Alam mo namang hindi ako sanay maiwan dito sa mansyon. Boring kaya dito.
Nakasimangot kong turan sa kanya. Boring dito, pero hindi ka naboboring sa mga ginagawa mo? Ano mapapala mo sa pag-inom ha? Pagsasabihan ko na nga yung kaibigan mo na huwag ka na samahan sa pagpunta-punta niyo ng bar. Seryoso nitong sabi sa akin. Bakit pa napunta ang usapan natin dyan? Magsha-shopping lang naman ako eh. Nakasimangot kong turan sa kanya. Basta, dito ka lang sa loob ng mansyon. Kapag nagpumilit ka, makikita mo. Maghaharo ko ng maraming guard para magbuntod sa iyo sa kahit saan ka pumunta. Determinado nitong saad sa akin. Wala na akong nagawa pa dahil hindi ko na talaga siya mapilit. Ay, oo na. Basta bilhan mo ako mamaya ng milk tea ha. Tapos bilhan mo rin ako ng chicken shawarma. Gusto ko yung maraming pipino. Pero walang sibuyas at wala ding mayonnaise. Kumunot ang kanyang noo habang sumusubo siya ng pagkain na nakatingin sa akin. Anong klaseng shawarma yun? Kung walang mayonnaise, tapos wala pang sibuyas? Magpabili na lang tayo ng giniling kay Manang saka maraming pipino para siya nang gumawa. Suggestion nito sa akin. Ayoko nga. Gusto ko yung shawarma doon sa FGM Mall. Masarap kasi doon. Saka yung milk tea, walang tea ha. Saka ayoko yung may malaking sago. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya at naging isang guhit na lang iyon habang nakatingin sa akin. Di magtimpla ka na lang ng gatas kung ayaw mong may tea at sago. Paano magiging milk tea yun kung wala namang tea? Basta, bilan mo ko nun. Kung hindi mo ko bibili, naalis ako sa bahay at akong bibili. Nakasamangot kong wika sa kanya at hindi na ako nagbibiro. Hindi ko alam subalit itong mga nakaraan o biiba na ang panlasa ko. Naglalaway ako sa pagkain na hindi ko naman dati kinakain. Okay, sige. Bibilang kita mamaya. Sa wakas ay sumang-ayon din siya. Natuwa ako nang sinabi niya na bibilhan niya ako. Pagkatapos namin kumain ay umalis na siya ng bahay. Nanatili lang ako sa loob ng aking kwarto at nanood ng paborito kong TV series. Lumipas ang buong araw, saka maghahating gabi na ay hinintay ko pa rin si Jeffrey. Ngunit hindi pa rin ito dumarating at naiinis na ako. Gustong gusto ko nang makakain ng shawarma dahil nagka-craving na ako sa shawarma at milk tea na walang tea. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang paghihintay kay Jeffrey. Kinabukasan 9:00 na akong nagising ng umaga. Mabilis ako nagtungo sa banyo at nag-toothbrush, saka naghilamos. Subalit naduduwal ako sa toothpaste na naamoy ko. Nasusuka ako pero wala naman lumalabas. Itinapon ko ang toothpaste at hindi ko binasa kung kailan expiration nun. Basta ang pakiramdam ko, expired na ang toothpaste na iyon. Pagkatapos kong magbanyo, dali-dali ako nagtungo sa ibaba at hinanap si Manang. Nabutan ko itong nagba-vacuum sa sala. Manang, umuwi ba kagabi si Jeffrey? Huminto naman sa pagba-vacuum. Hindi po, senyorita. Ang pagkakaalam ko po, pupunta siya sa kinakapatid niyang si Mabella. Ano? Sabi niya umuwi siya kagabi. Wala talaga siyang isang salita. Naiinis at nagagalit kong turan kay Manang. Kinuha ko ang aking cellphone sa kwarto at tinawagan ang nakakainis kong asawa. Ngunit nakaapat na ring ang linya niya ay hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko. At ang panlima kong tawag ay pinatayan niya ako ng cellphone. Kumabot-kabot ang mga labi ko sa sobrang inis sa kanya. Kumanda ka talaga sa akin, Jeffrey. Kakainis ka. Pigil kong sigaw na nanggigigil. Maya-maya tumunog ang cellphone ko at nag-text ito. Tungko, I have an important meeting today. Pagkabasa ko ng text message niya ay lalo lang ako nainis. Sa kagustuhan ko makakain ng shawarma, napag-isipan ko umalis ng bahay. Nagbihis ako ng damit panlakad. Hindi na ako naligo pa. Kinuha ko ang aking shoulder bag. Nandoon ang mga cards ko. Nasa 50 pesos na lang ang laman ng wallet ko dahil ako nagbayad ng ininom namin ni Crystal kahapon. Magwi-withdraw na lang ako mamaya o gagamitin ang credit card ko. Kinuha ko ang susi ng sakyan ni Jeffrey, ang BMW niya. 10 ang sasakyan niya sa parking lot ng mansyon pero ang palagi niyang ginagamit ay ang red Lamborghini niya. Nakalagay sa malaking frame ang mga susi ng kanyang mga sasakyan at may mga pangalan din iyon. Pagkatapos kong kunin ang susi ay dali-dali ako nagtungo sa parking lot at binuksan ang BMW niyang sasakyan. Minaneho ko iyon patungong FGM Mall. Pagdating ko sa FGM Mall, ipinarada ko kaagad ang sasakyan sa parking lot area. Dali-dali akong bumaba. Sobrang excited ako na makakain ng shawarma, saka natatakam na akong uminom ng milk tea na walang tea. Pagpasok ko pa lang sa entrance, dali-dali na akong tumungo sa shawarma house. Welcome to shawarma house, ma'am. Bati na nagbabantay ng shawarma house sa akin. Isa pong S1. Huwag mo nalagyan ng mayonnaise, kuya ha. Saka,
Huwag niyo rin hong lalagyan ng sibuyas. Basta damihan mo lang na pipino. Napakunot ang noo ng waiter sa request ko sa kanya. Nakangiti lang ako dahil sobrang natatakam na ako. Anong drinks niyo, ma'am? Tanong ng waiter na bahagya na rin nakangiti sa akin. Milk tea, kuya. Yung taro flavor, ha? Pero huwag mo na lagyan ng tea. Saka huwag mo na lagyan ng itim na gulaman. Nakangiti kong tugon sa kanya. Ma'am, hindi na po milk tea yun. Milk na lang po yun. Naguguluhang saad ng waiter sa akin. Napasimangot ako at nataasan ko siya ng kilay. Gawin mo na lang kasi kung anong gusto ko. Basta, lagyan mo lang siya ng taro flavor. Mataray ko sabi sa waiter. Napakamot na lamang siya ng kanyang ulo at sununod ang gusto ko. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Tanong ko. Kinuha ko ang wallet ko at kinuha ang credit card ko. Yes, ma'am. Inabot ko sa cashier ang card. Miss, ito yung credit card ko. Sinamulang swipe ng cashier ang aking card. Ilang beses niya pa itong inulit. Ma'am, invalid na po ang card ninyo. Sabi ng cashier. Nagulat ako sa sinabi niya. Huh? Paano naging invalid yan? Ginamit ko pa yan nung nakaraan. Ay, ano ba yan? Try mo nga itong isa. Naiinis konturan saka kinuha ang isang card na nasa wallet ko. Sinubukan naman niya itong iswipe pero nag-error pa rin. Ma'am, ayaw din. Nakasimangot kong kinuha ang card sa cashier. Ano ba nangyari sa card ko? Baka naman sira yung machine niyo. Maktal kong sabi sa cashier. Ay, hindi po ma'am. Kagagamit ko lang po niyan kanina. Pagtatanggol ng cashier sa sarili. Okay, sige, try mo pa itong isa. Inabot ko ulit sa kanya ang isa ko pang card. Pinanghihinaan ako ng loob na mag-error naman pagkatapos niyang iswipe sa machine ang aking card. Ma'am, invalid po lahat ng card ninyo. Sorry po. Wika ng cashier. Magkano ba yung order ko? Tanong ko na lang. 364 po, ma'am. Sagot ng cashier sa akin. Ay, wala kong dalang cash pero wait lang ha. Susubukan ko mag-withdraw sa bangko. Naiiyak ako sabi sa cashier. Sige po, ma'am. Sangayon ng cashier at sinabayan niya pa ako ng pagtango. Huwag niyo na muna i-cancel ha. Babalikan ko yan. Saad ko pa sa cashier saka nagmamadaling nagtungo sa bangko na nandoon din sa loob ng mall. Pagdating ko sa bangko, agad ko ibinigay sa teller ang bank account ko. Subalit pag-check niya ay wala nang laman iyon at closed na. Sorry miss, closed na po ang accounting niyo simula kahapon. Nanlamig ang buong katawan sa sinabi ng teller. Siguro may kinalaman si Jeffrey sa nangyayari sa accounts ko. Umanda talaga siya sa akin once na patunayan ko na may kinalaman siya dito. Sino nagpaputol ng account ko? Nanggigigil na tanong ko sa teller. Si Jeffrey Bright po, ma'am. Pagkasabi ng teller, parang gusto ko sumabog sa galit. Kahit 5 wala na ako at ang natitira na lang sa wallet ko ay $5 na lang. Wisit ka talaga, Jeffrey. Umanda ka talaga sa akin. Galit kong bulong sa akin sarili. Lumabas ako sa bangko para puntahan ang in-order kong shawarma. Ipapakancel ko na lang iyon dahil wala naman akong pambayad. Kumukulo talaga ang dugo ko sa lalaking iyon. Paano niya nagawa ipasara ang mga accounts ko sa bangko pati ng credit card ko? Nang pumasok na ako sa shawarma house, laking gulat ko na makita ang asawa ko sa pinakasulok na mesa sa shawarma house at may kasama itong babae. Ang sarap pa ng ngiti niya habang nakikipag-usap sa babaeng iyon. Kung sino man ang babaeng iyon, mas maganda pa rin ako. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. Nagtungo muna ako sa cashier bago ko pilipitin ang leeg ng walang hiyang lalaking iyon. Miss, akin na yung order ko at dagdagan mo pa ng 5 shawarma. Pakibilisan na lang saka isa pang milk tea na walang tea. May paliliguan lang ako. Take out mo na lang. Pero yung isang milk tea, huwag mo ita-take out. Galit kong utos sa cashier. Sinabihan niya naman na isang waiter na gawin na ang order ko. Nanggigigil talaga ako na makita ang haliparot kong asawa at ang babae niyang kasama. Kumanda talaga sila sa akin. 2,174 pong lahat, ma'am. Sabi ng cashier nang matapos niyang itotal ang in-order ko. Inabot niya rin sa akin ang mga in-order ko. Ang lalaking iyon na nakakulay puti na nakalangos libang suot ang magbabayad nito. Turo ko sa kinaroroonan ni Jeffrey. Kay Mr. Bright po? Paniguradong tanong ng cashier. Yes. Siya ang singilin mo nito. Gigil kong wika sa cashier. Kano-ano po ba ninyo si Mr. Bright, ma'am? Sure po ba kayo na kilala ka niya? Panigurado pa ng cashier na parang ayaw pa akong paniwalaan sa sinabi ko. Ako lang naman ang asawa niya. Kaya sa kanya mo yan singilin. Saglit lang at paliliguan ko pang kasama niya.
Nanggigigil kong tinalikuran ng cashier at dali-dali nagtungo sa pwesto ng asawa ko. Konti lang ang tao sa restaurant na iyon. Nang makalapit na ako sa kinaroroonan nila, bigla ko ibinuhos ang milk tea sa babae. Nabasa ang ulo nito at damit. Napaawang ang mga labi nito na tumayo sa ginawa ko. Nagulat siya sa ginawa ko at nagalit. Habang si Jeffrey, natulala sa nangyari. Hindi niya siguro inaasahan na gagawin ko iyon. Oh shit! What are you doing? Who are you? Sigaw na tanong na babae sa maarteng boses. Agad na tumayo si Jeffrey at hinila ko. Anong ginagawa mo? Galit niyang tanong sa akin na nagpipigil. Ikaw? Sino tong kasama mo? Isang gabi ako naghintay sa shawarma na pinabibili ko sa'yo tapos hindi ka umuwi sa bahay? Ang sabi mo, may mahalaga kang meeting. Yun pala, nakikipag-meeting ka sa kung sino malanding ito. Galit ko sabi sa mataas na boses at dinuro ko pa ang babae. Shit naman, Krisa. Lumugar ka nga at iwasan mo yung pagka-warpert mo. Galit pa nitong singhal sa akin at lumapit sa babae. Miss Santalian, I'm sorry for what happened. Pumanhin pa ng tarantado kong asawa sa babae. Kinuha niya ang table napkin para ipunan sa babae. Parang ininsulto talaga ako nito sa ginagawa niya. Harap-harapan niya pa talagang pinunasan ang mukha ng babae. Bayaran mo itong mga pinamili ko sa cashier dahil pinutol mong lahat ng mga cards ko. Galit kong utos kay Jeffrey. Saka lumingon ako sa babae. At ikaw na malandi ka. Kung ayaw mong paliguin kita ng milk tea na walang tea, lumugar ka at pumili ka ng lalandiin mo. Bulyaw ko pa rito. Mr. Bright, pagsabihan mo yung asawa mo ha? Hindi ko akalain na skandalo sa palayan. Galit na mangiyak-ngiyak pang sabi ng babae na naiinis. Hoy babae, kung ayaw mo ng skandalo, huwag kang pumatal sa may asawa at baka ihampas ko itong mga dala ko sa pagmumukha mo. Gigil kong sabi sa kanya. Krisa, enough! Umuwi ka na. Tiimbagang nautos sa akin ni Jeffrey. Masakit na titig ang ginawad niya sa akin. Humanda ka sa akin, Jeffrey. Magtutuos tayo mamaya. Iba palang shawarma ang binili mo at ikaw din ang kumain. Magsama kayong dalawa. Pagkasabi ko, agad ko siyang sinipa sa paa. Napangawi pa ito sa sakit at tinalikuran ko na silang dalawa. Nagmadali ako nagtungo sa parking area ng mall. Pakiramdam ko may mga karayom na nakatusok sa aking puso. Sa sobrang inis ko, hindi ko na malaya na tumutulo na palang aking mga luha. Nang makarating ako sa parking area, dali-dali ako sumakay sa sasakyan ko na dala kanina at doon ay walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Pinaghahampas ko ang manibela ng sasakyan. Kahit paano ay mabawasan man lang ang sama ng loob na aking nararamdaman. Kaya pala hindi siya umuwi kagabi dahil ibang babae na naman ang kasama niya. Makalipas pa ilang sandali, pinakalma ko muna ang aking sarili, saka sinimulan kong buhayin ng makina at pinatakbo. Pagdating ko sa mansyon ay pumarada ako sa parking area at nandoon pa rin ang galit ko kay Jeffrey. Gusto kong gumanti sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya ang galit at sama ng aking loob para sa kanya. Ilang saglit pa, may kung anong demonyong pumasok sa isip ko. Naisipan kong pagbunduli ng mga sasakyan niya nang sa ganoon ay makaganti na ako. Umatras muna ako para magkaroon ng malakas na impact kapag binundol ko ang mga sasakyan niya. Gusto ko magkayupi-yupi ang mga iyon. Sinimulan kong paandarin ang sasakyan. Pagkatapos kong umurong, binundol ko ang isang sasakyan na siguro'y umabot din iyon ng ilang milyon. Napapikit pa ako nang binundol ko ito. Nang makita ko na yupi na ang isa'y umatras ulit ako para bundulin ang isa pa. Paulit-ulit ko yung ginawa. Nagkayupi-yupi na rin ang unahan ng BMW na pinagmamaneho ko. Sa pang-anim na ako ng sasakyan para bundilin. Bigla namang lumabas si Manang galing sa loob ng mansyon. Ano bang iniiyan? Narinig kong tanong na matanda. Nang makita niya ang pinaggagawa ko ay nag-sign of the cross pa ito. Sus Maria Josep, Ginoong mahabagin. Ano nangyari sa mga sasakyan na Senyorito Jeffrey? Natataranta nitong sabi. Pinatras ko ulit ang sasakyan para bundulin ulit ang pampito. Nagtitili si Manang sa mga ginawa ko. Hindi nito alam kung tatakbo siya sa gitna para harangan ako o mananatilay sa kinatatayuan niya. Senyorita, tama na! Mapapatay ka ni Senyorito! Sagaw pa nito na humahampas-hampas sa mga kamay niya sa kanyang palda. Subalit wala akong pakialam dahil ang gusto ko'y siraing lahat ng gamit na mahalaga sa lalaking iyon. Nang puntaryahin ko na ang Ferrari ni Jeffrey at ang isang Lamborghini na kulay dilaw at itim ay humarang na si Manang sa gitna.
Manang, umalis ka dyan. Kung hindi, sasagasaan kita. Banta ko sa matanda. Senyorita, huwag po ang dalawang ito. Milyon po ang halaga niyan. Saka paborito po ito ni senyorito. Magpapatay talaga tayo nito. Natatarantang saway ni Manang sa akin. Hindi ko akalain na didipa siya sa sasakyan para lang harangan ako. Bahala kang matanda ka. Kung gusto mo isugal ang buhay mo para lang sa buwisit mong amo, pues bahala ka. Sagaw ko at sinimulan kong patakbuhin ang sasakyan para ibunggo sa dalawang sasakyan. Agad na tumakbo sa tabi si Manang na parang kangaroo ang pagkatakbo. Natatakot din pala itong mamatay. Katulad ng kagustuhan ko, ibinundol ko sa natirang sasakyan ni Jeffrey ang BMW. Umatras ulit ako nang makita ko ang mga sasakyan ni Jeffrey na parang dinaanan ng 10 demonyo. Natawa ako sa nakikita ko. Sa wakas, nakaganti na rin ako sa kanya. Bumaba ako sa sasakyan at nakita kong yuping-yupi na ang unahang bahagi ng sasakyan na minaneho ko. Naalala ko ang shawarma kaya tiningnan ko ito sa sasakyan. Inilagay ko lang iyon sa tabi ko, subalit ang makita ko ito'y sabog-sabog na sa lagayan nito. Buti na lang at hindi ito natapon sa plastic. Agad ko itong kinuha at nagtungo ako sa entrance ng mansyon. Si Manang naman tulala nang makita ang pinagdaanan ng sasakyan ni Jeffrey. Nakanganga pa ito na parang hindi makapaniwala. Manang, yung bunganga niyo po, mapapasukan na ng langaw. Kalabit ko sa kanya at ngumisi. Senyorita, magtago na tayo. Sigurado mapapatay tayo na senyorito. Namumutlang sabi nito na takot sa amo niyang halimaw. Huwag kang mag-alala, Manang. Kung bahala. Dapat lang yan sa kanya dahil pinaasa-asa niya ako kagabi na bibilan niya ako ng shawarma. Yun pala, ibang shawarma binili niya. Galit konturan kay Manang. Pumasok na ako sa loob ng mansyon. Iniwan ko si Manang na hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ko sa sasakyan ng amo niya. Nagtungo ako sa kusina para ilagay sa malalim na bowl ang shawarma na nabili ko. Hindi ko naman napansin na tumapon ng milk tea sa plastic na pinaglagyan nito. Nangihinayang ako na itapon iyon dahil sa loob lang naman ng plastic bag siya nabuhos. Ang ginawa ko ay kumuha ko ng malaking baso at isinali ng milk tea na tumapon sa plastic. Pagkatapos kong gawin iyon, umakyat ako sa aking silid at pinadlock ang pintuan. May halong takot rin akong naramdaman nang ma-realize ko ang ginawa ko sa mga sasakyan ni Jeffrey. Kaya nanigurado akong ipadlock ang pinto at baka sugurin nga ako nito at patayin. Kumain ako ng kumain ng shawarma, napapapikit pa ako sa sarap, saka ininom ko rin ng milk tea na walang tea. Buti na lang at nakatali ang plastic kaya hindi tumapon ang milk. Hanggang sa nangalahati na ako sa 6 na shawarma at nabusog. Itinara ko ang natira para may kainin pa ako mamaya dahil nakaramdam na ako ng antok. Sinandal ko lang muna ang aking katawan sa headboard ng kama hanggang sa nakatulog na ako. Malakas na katok ang nagpagising sa akin. Halos masira na ang pintuan sa sobrang lakas ng kalabog nito. Krisa, buksan mo ang pinto! Galit na sigaw ni Jeffrey sa labas. Kinakabahan ako sa tono ng boses niya. Hindi ako kumilos sa kama. Bumilis ang kaba ng aking nararamdaman. Sigurado alam na nito ang ginawa ko sa mga sasakyan niya. Isang malakas pa na kalabog ang narinig ko sa pintuan. Demonyo kang babae ka! Buksan mo itong pinto kung hindi sisirain ko ito at makikita mong hinahanap mo! Malakas nitong sigaw. Lalo akong kinabahan nang marinig ko na pilit itong sinisira ang doorknob. Nataranta akong tumayo sa kama. Nag-iisip ako kung saan ako magtatago at baka nga mapatayin niya ako. Bumaba ako sa kama para maghanap ng matataguan. Sa aparador kaya lang baka masuffocate ako doon. Subalit, malakas naman ang aircon kaya lang baka makita ko ni Jeffrey. Natatarantara ako kung saan ako magtatago sa loob ng silid kong ito. Nang maramdaman kong malapit niya nang masira ang doorknob ay dali-dali ako sumiksik sa ilalim ng kama at pinagkasya ko ang sarili doon. Ilang sandali pa naramdaman ko na lang ang pagpasok ni Jeffrey. Nasaan kang babae ka, ha? Galit itong tanong na naghahanap sa akin. Todo panalangin ko na sana hindi niya ako makita. Pigil ang hininga ko sa ilalim ng kama. Sana hindi siya umupo sa kama dahil sigurado na may ipit ako. Krisa, nasan ka? Tawag nito sa akin sa malakas na boses. Makita lang kitang babae kayo, humanda ka sa akin. Sagaw pa nito at naramdaman kong binuksan niyang aparador. Nang hindi niya ako makita sa aparador ay nagtungo ito sa CR. Pagkatapos ay bumalik ulit siya sa tapat ng kama. Magaling kang magtago, ha? Sige,
Tingnan natin kung gaano ka kagaling magtago. Ilang saglit pa'y lumabas siya ng aking silida. Nakadapa lang ako at nanatili sa ilalim ng kama. Nakahinga ako ng maluwag sa paglabas niya. Lumipas ang ilang oras, nakatulog ako sa ilalim. Ayoko lumabas at baka makita ako ni Jeffrey. Siguro mga 4 na oras ako sa ilalim ng kama. Nagising na lang ako nang may narinig akong kaluskos sa aking ulo at huni ng daga. Pagtingin ko sa aking uluhan, may dagang nakapatong sa aking buhok. Kasing laki ito ng palad ko. Para akong binuhusan ng yelo dahil nalamig ako sa sobrang takot at hindi makakilos sa aking hinihigaan. Napasigaw ako at dali-dali lumabas sa ilalim ng kama. Nag-unahan pa kami ng daga sa paglabas sa ilalim ng kama. Marahil ay nataranta din ito sa pagsigaw ko. Dali-dali akong tumayo at nagtinikling pa nang makita ko ang daga na sa paanan ko. Malakas akong sigaw ng sigaw at umakyat sa kama. Napansin ko na may tali ang daga sa paa nito. Sinundan ko ang tali at nakita ko ang asawa ko na nakadekwatro na nakaupo sa upuan na plastik. Hawak-hawak nito ang tali na nakatali sa paa ng daga. Nakangisi ito nang nakakaloko sa akin. Satisfied? Nakakauyam niyang tanong sa akin habang nakangisi. Anong ginagawa mo? Bakit tinalian mo ang daga? Sigaw ko sa kanya na nangangatog ang akin tuhod sa sobrang takot. Simple lang, honey. Para may katabi ka sa ilalim ng kama. Para ka kasing daga dyan nakasiksik sa ilalim. Kaya inanapan kita na makasama mo. Panguyam nitong wika sa akin. Napakurap-kurap ako ng mata. Paano mo nalaman na nasa ilalim ako ng kama? Uutal-utal kong tanong. Hindi mo ako lubos na kilala, Krisa. Kahit saan ka pa magtago, matutuntun pa rin kita. Kahit saang sulok ka ba ng mansyon magtago, makikita pa rin kita. Anya at nakaangat ang gilid ng labi niya at matalim ako nitong tinititigan. Ilabas mo na nga yung daga na yan. Halimaw ka talaga. Bulyaw ko pa sa kanya. Afraid? Hindi ka dapat natatakot sa kapwa mo. Kalahi mo ito, di ba? Kaya alagaan mo ito dito sa kwarto mo. Madiin itong turan sa akin. What? Kung gusto mo ikaw mag-alaga niya dahil kasing ugali mo lang din naman ang daga na iyan. Pareho kayong halimaw. Galit kong sigaw sa kanya habang nakatayo sa kama. Kumibot-kibot pa labi nito at tiningnan ako na matalim. May gana ka pang sigawan at insultuhin ako? Matapos mong sirain ang sasakyan ko at buhusan ng milk tea sa Bisantilian? Ang kapal din ang mukha mo, ano? Galit niya sabi at tumayo. Humakbang siyang papalapit sa akin. Napatras naman ako sa kama. Dapat lang yun sa'yo dahil hindi mo ko binila na shawarma at milk tea. Tapos may gana ka pang makipag-date sa babaeng yun? Panunumbat kong sabi sa kanya. Jealous? Lahat na lang ba ng babae na makita mong kasama ko padadapuan mo ng palad mo? Lumugar ka sa pinaglalagyan mo, Krisa. Ikaw ang nagsabi noon na gagawin ko ang gusto ko at wala kang pakialam sa anumang gagawin ko. Tiimbagang niyang sabi at tinitigan ako ng husto. Oo, sinabi ko yun. Pero di ba hindi ka naman pumayag at nagalit ka pa na makipagkita ko kay Darwin noon? Tapos ikaw, ayos lang sa'yo na makipagrelasyon sa iba? Nanggagalaiti kong sabi. Walang kwentang pagsiselos mong yan. Dahil lang sa buwisit na shawarmang yan, pinagbubundol mo ang mga sasakyan ko. Nang dahil lang sa lintik na pag-iisip mong yan. Hindi mo ba alam kung magkano lahat ang magpaayos noon? Galit niyang wika sa akin. Wala akong pakialam dahil hindi lang naman sa shawarmang kinaiinisan ko sa'yo. Kundi bakit mo pinaklose sa mga account ko? Bakit invalid lahat ng card ko? Anong ginawa mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Simple lang naman, Krisa. Pinutol ko lahat ng mga card mo para wala kang maipagmamalaki sa akin dahil ang totoo, mahirap ka pa ngayon sa dagang ito. Sabay turo nito sa daga na hawak-hawak niya pa rin ang tali. Ano? Ako mahirap? Malaki pa ang share namin ni Daddy sa Miracle Company at may mga iba't ibang investment pa kami. Kaya huwag kang magmayabang. Naiinis kong turan sa kanya. Kawawa ka naman. Wala kang kaalam-alam. Kahit bahay nga wala na kayo. Kaya kung ako sa'yo magpakabait ka at baka sakaling maawa ko sa'yo at bigyan na lang kita ng allowance mo na 2,000 kada buwan. Wika pa nito at pinanliitan ako ng mga mata. Ano? Ano pinagsasasabi mo, ha? Nagtataka kong tanong sa kanya. Uulitin ko. Mahirap ka pa sa daga ngayon, Krisa. Kahit isang bariya, wala na kayong pera. Ang bahay nyo, narimata na ng bangko. Kaya nga nahihiya ang daddy mo, kaya sa probinsya na lang siya tumira.
Dahil wala na siyang mukha na iharap sa'yo. Madiin pa nitong sabi sa akin. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang iyon. No, hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Paano nangyari yun, ha? Ikaw ang namumuno sa kumpanya. Paano nawalan kami ng pera? Hindi ako makapaniwala na tinanong iyon sa kanya. Nagbabadyan tutulo na mga luha ko sa aking mga mata. Malakang utang ng daddy mo lalo na sa akin. Kaya kinukuha ko lang kung anong kinuha niya sa pamilya ko. Galit niyang bulyaw sa akin.